DZMM Balita Ngayon. Ang panawagan ng mga residente sa Southern Leyte na sinalanta ng Bagyong Tino. Sinabi sa DZMM ni Southern Leyte Governor Damian Mercado na kabilang din sa mga kinakailangan ang tubo matapos mapinsala ang water system sa lalawigan. Umabot anya sa higit 18,000 pamilya ang inilikas pero karamihan dito ay nakauwi na sa kani-kanilang mga bahay. Samantala, nagpulong na ang pamahalaang panlalawigan at mga disaster official bilang paghahanda naman sa Bagyong Uwan. Kabilang ang Southern Leyte sa mga lugar na nasa signal number 1. Kailangan tayo ng mga sabihin natin pagkain, of course, mga kitchen utensils, at saka yung mga water pipes kasi nasira yung mga water system sa barangay. Mayroon na kaming meeting naman kami sa PDRMO. Advice naman kami ng evacuation para prepare kami ng mga, of course, pagkain. Samantala, kanselado na ang ilang biyahe ng bus at flights dahil sa banta ng Bagyong Uwan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus. Abiso sa mga pauwi ng kanilang probinsya ngayong umaga mula Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, kanselado ang ilang biyahe ng bus papuntang Mindoro, Bicol, Visayas at Mindanao dahil sa posibleng epekto ng Bagyong Uwan. Sa tala ng PITX, kanselado ang 12 biyahe ng bus patungong San Jose Occidental, Mindoro dahil hindi makatatawid sa Batangas Port. Hindi na rin muna bubiyahe ang ilang bus patungong Davao at Tagum City dahil kanselado rin ang pagtawid mula Matnog Port. Gayun din ang ilang bus biyaheng Masbate City na daraan sana sa Pilar Port. Kanselado rin ang mga biyahe ng bus na tatawid sanang Matnog Port gaya ng papunta sa Eastern Samar. Inaalam pa ng pamunuan ng PITX kung may mga pasaherong pinili munang manatili sa terminal habang nagbabakasakali sa biyahe ng bus. Samantala, inanunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines na kanselado ang 50 flights bukas at sa Lunes, kabilang mga biyahe o bibiyahe mula at papuntang Maynila, Kawayan, Tuguegarao, Virac, Naga, Clark, Cebu, Masbate, Calbayog, Catarman, Basco, Kawayan at Lawag. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Salamat, Zeus Legaspi. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez. DZMM Balita Ngayon. Tinatawagan ang lahat ng manggagawa at namumuho ng Pilipino. Narito na ang programang Hatid ay Balitang Napapanahon. Programa at serbisyong tapat at aksyong mabilis para sa inyo. Aksyon Dole sa DZMM. Manggagawa ka man o namumuhunan, bida ka dito! Bida ka dito! Sa pangunguna ng Department of Labor and Employment, sama-sama nating abutin ang marangal at maunlad na bagong Pilipinas. Aksyon Dole sa DZMM! Kasama ang mutya ng masa Doris Vigornia at Dole Assistant Secretary Leng Serrano. Aksyon Dole! Aksyon Dole sa DZMM! Isang maunlad na umaga po mga kapamilya at kaserbisyo. Kahit ang iba sa ating mga kababayan ay sinalanta ng Bagyong Tino, umabot sa halos 200 ang iniwang patay ng bagyong ito. Pero nandito pa rin kami para sa inyo mga kapamilya dahil ito ang programang para sa bawat Pilipino. Maghahatid ng balita, aksyon at serbisyo sa inyo. Ako po si Doris Vigornia. May nagbabalik. Magandang umaga, partner. Oo nga, ikaw ay aking na-miss last week. Ay, oo naman. Pasensya ka na at meron lang po akong binisitang napaka-importanting tao.
ang daming fans mo na naka-meet sa'yo. Sa totoo lang. Sana nga, totoo yan. Magandang umaga rin po sa mga nakikinig at nanonood sa ating programa. Ako naman po si Leng Serrano mula sa Department of Labor and Employment. Maghahatid ng mabilis at tapat na serbisyo para sa maunlad na bagong Pilipinas. Bago yan, partner. Tama ka dyan. Kakadaan lang ng bagyong Tino. Tama. At ngayon naman ay naghahanda at nagbabanta na tayo lahat kay bagyong Uwan. Uwan naman. Patuloy na paalala natin sa mga namumuhunan at mga gawa na kapag delegado nang pumasok, ay wag nang pilitin, wag nang magtrabaho. At sana paalala natin sa kanila, safety first, kaligtasan muna. Huwag na sana nilang kalimutan yan. Correct. Tama. Napaka-timely lang iyong abiso, ang iyong paalala. Kasi yung iba, bantulot, nag-hesitate sila. Paano ko hindi papasok? Wala akong sweldo. Paano yun? Ano ba ang polisiya doon? Kung maalala nyo, partner, ito, meron na tayo na pag-usapan ng Labor Advisory 17 series of 2022. Ang sinasabi po dito, kapag meron mga weather disturbances and similar occurrences, hindi maaring magkansela ng trabaho sa araw na yon. Dahil nga, pinapaunahan natin ang kaligtasan ng mga manggagawa. Ngayon po, kapag hindi po pinapasok o hindi po nakapasok ang manggagawa, umiiral po ang ating principle, ang tinatawag po dyan, no work, no pay. Yun lamang po, syempre, kung walang trabaho, wala akong wala akong sweldo. Pero syempre, ang ating panawagan sa mga namumuhunan, tignan ho sana, aside from the safety, the compassionate side of theirs, na kung ano ang pwedeng maibigay sa mga pumasok, incentive. Correct. Siyempre, dumaan sa bahayan, nahirapan, na traffic, kung saan man ho galing. Sa mga hindi ho nakapasok, baka naman ho meron silang polisiya na magbigay pa rin ng kahit papaano. Kahit anong suporta. At saka kahit hindi financial, di ba, ASEC, baka pwedeng ayuda. Yes. Siyempre, diba? Partner, kahit ay very welcome yan sa ating mga manggagawa. Tama. Diba, lalo na dun sa mga lugar na sinalanta talaga. Yes. Diba? Talagang kalunos-lunos po ang nangyari. Kaya po nga itong DOLE ay nakaantabay rin kasi nga nawala na nga ng bahay, namatayan pa, tapos iisipin na pa nila, paano kami magsisimula nito kung kami ay hindi, no work, no pay. Pero meron pong ganyan panawagan din ng DOLE sa mga ating mga namumuhunan na tulong-tulong ito Hindi naman po pwedeng hindi. Di po ba, ASEC? Yes, partner, tama ka dyan. Kung ang sa panig ng gobyerno, ang iba-ibang ahensya, tulong-tulong po yan. Mahigting po ang coordination on the ground from the NDRMC or their provincial offices sa amin pong hanay. So, of course, sa DOLE, nakausap nga po natin ang ating mga regional directors from Central Visayas, Western Visayas, Region 8, Caraga. Siyempre sa lahat po na tignan ho nila, umaksyon po kaagad, tignan, mag-profile po sa mga natamaan na sa lanta kung paano makakatulong through our programs tulad po ng Emergency Employment Program ho natin. At hindi lang ho yun, yung coordination po. Yung coordination with the other agencies. Siyempre po, papasok po ang tulong galing sa Office of Civil Defense, NDRMC. Of course, nandiyan rin po ang welfare programs ng DSWD. Tapos saka rin po kami papasok. Importante rin po yung tulong-tulong para mas maganda po ang impact ng mga programa ng gobyerno. So, kumbaga ay sumugod din ang DOLE doon sa mga nasalantang lugar kasi hindi naman po pwede na yung ibang mga ahensya kumikilos. Siyempre, ang DOLE nangunguna rin. Kaya nga po, nandito tayo sa Aksyon DOLE sa DZMM. O kita mo na, di ba? Tama ka dyan, partner. In fact, ang isa nga po sa mga aming senior officials, ang isang undersecretary po namin na nagpunta mismo sa Region 8 kahapon para tignan. Siya po mismo ang bumaba. Dun sa ating mga kababayan. Tignan kung paano ho makakatulong. Tignan talaga on the ground. Sana ho, of course, sana pag ganun, iba rin ho pag makita nila, galing central office po dumating. Sana more than the actual support, meron din pong moral support na nakikita. Nandito po ang ating mga
bossing. Correct, Di ho ba? importante Yan ho, yun. yan. Oo, kahit pa sabihin na, teka muna, hindi ko kilala itong opisyal na to. Taga Dole yan. Malaki nagagawa nun eh. Opo. Malaki nagagawa nun sa kanilang psyche na may tumutulong. Opo, yes. At aandyan at naka-preposition agad-agad. Sumugod. Oh. Di ba? Kaya maigi na naging ganyan na, anong tawag doon? Whole of government approach. Yan. Oo, yun na nangyari. Kasi unang-una, si Pangulong Marcos nagpunta din doon. Oh, yes. Oo, di ba? Kaya ang laki ng nagagawa niyan. At saka hindi lang, actually, whole of nation approach, partner. Whole of nation, dahil tama. po sa our stakeholders from the private sector, dapat meron talagang din, magtulong private? Sana ho, syempre, yung ating mga namumuhunan. Sana, oo. Kung sino man ang mga NGOs. Panawagan syempre, natin lahat yan. lahat naman tayo gusto makatulong. Di ba? Correct. Partner, banggitin ko na, pag-usapan ho natin sa dakong Central Visayas. Ayan. Ayon ho sa aming Regional Director Attorney Roy Buenafe, base sa paunang datos, naapektuhan ang 300 establishmento sa Danau City, 130 sa Compostela, at 65 sa Liloan. Patuloy ang pagkalap at pag-validate ng datos ang Dole upang makapagbigay ng nararapat na tulong sa mga naapektuhang manggagawa. Ay, mabuti naman. At hindi lang po yan dyan sa Region 7. Oo. Yung nga, nabanggit ko po kanina sa ating Western Visayas, Region 8, Caraga. At sa lahat naman ho na nadaanan. Ito lang ho na-emphasize kasi mas natamaan ho yata. Natamaan, oo. Hard hit, kumbaga. Pero yung sa ganyang klaseng pag-aasikaso ninyo sa ating mga manggagawa, ano yung nakita nyo, sir, na medyo mahirap na challenge? Ay, yun po. Siyempre, first thing, kapag may baha-baha pa ho dyan, di ba? Paano naman, ang aming kasing programa is emergency employment. Oo. Siyempre, hindi naman ho makakapagtrabaho ka agad. Yun na nga eh. Siyempre, nakikita nyo pa lang, kunwari, nababaha kayo, hindi nyo pa nga naayos ang baha sa inyo. But we are preparing. Ang ginagawa po natin, ang profiling sa mga maaring benepisyaryo para kapag medyo nakapag-settle down na ho sila, mabigyan namin ng aming mga programa. Ngayon po yung sinasabi po natin, ang coordination na po natin with the other agencies, kasi po syempre meron po ibang ahensya na namamahala po dyan. Like the Office of Civil Defense, the Provincial NDRMC, pati po yung DSWD. Ay, kasama rin. So, papasok ko kami kapag medyo andyan. But, the important thing is the profiling po is ongoing. Simula na po kaagad para pag okay na sila, pasok na po kaagad ang ating programa. Oh, that's good to hear. At medyo kahit nakaharap po tayo sa napakatinding krisis, napakatinding kalamidad, mayroon pa rin kaunti kahit papano na good news. Medyo ito nabalitaan ko, partner. May umento daw sa minimum wage sa Ilocos, Western Visayas na ipatutupad ngayong buwan. Ano ba tayo ngayon? November na, partner. Oo. So, totoo ba itong balita na to? Tama ka dyan, partner, sa ating Region 1 na ibang nabigat kadayamin. Apo, meron po tayong aumento, kadagdagang sahod, increase to 505 pesos para sa non-agriculture. That is an increase of 37 pesos po. Wow. Sa ating agriculture naman, nag-increase po to 480 pesos. Ito po ay may increase na 45 pesos. Kasama rin po dyan ang ating mga domestic workers. Nagkaroon po ng increase ang kanilang minimum wage of 700 pesos, partner. Ay, from wow. 6,000 to 6,700 na po. Ayan. Po. Sa dakong Western Visayas naman, maayong aga po sa inyong lahat dyan. Meron din pong increase ng 37 pesos para sa non-agriculture, bringing it up to 550 pesos. 550 pesos po. Sa agriculture naman ho, may increase of 40 pesos. That brings the minimum wage rate to 520 pesos. Ngayon po sa ating domestic workers, syempre kasama pa rin po sila. Meron naman pong increase na 500 pesos from 6,000. Ngayon po ay 6,500 na. Ayan, oo.
Mabuti po na ipatupad dito at napag-isipang mabuti. Siyempre, partner, gaya ho ng ating, kung maalala nyo, ang ating nakapanayam galing sa National Wages Productivity Commission dati. Correct. Meron ho tayong, sa pagtalima sa direktiba ng ating mahal na Pangulo, tayo po ay nagkakaroon ng mabilisang review of the wage rates, the increase, even before the anniversary. Kasi po ang wage order o wage rate, meron po yung tinatawag ng 1 year na hindi gagalaw. So after the first year, doon lang po siya, after the 1 year, doon na po pwede magkaroon ng increase, panibagong wage order. But it doesn't mean, partner, na doon lang po gagalaw ang DOLE, ang ating wage boards. Hindi na 60 days before. Yes, partner. 60 days before that anniversary date, gumagalaw na po. Gaya po yun ito, I think sa Region 1, ang effectivity last year was November 7, 2024. Okay. Ngayon po, magiging effective po ang bagong wage order November 19. Wow, malapit 2025. Opo. Malapit na. Kumbaga, nagkaroon lang ho kasi ng publishing requirement. Kaya nagkaroon ng 15 days. After that, effective na ho. Ganon din po sa Region 6 partner. The new wage orders will be effective on November 19. Ay, napakamagandang balita yan. Parang kahit papaano nakakagaan ng kalooban dahil mayroon pa rin tayong mga ganyang klaseng programa na inaalala talaga ang mga manggagawa. Siyempre, tayo naman po ay tuloy-tuloy lang sa ating kagawaran ng mga serbisyo kung paano makakatulong sa ating mga manggagawa. Ayun nga, kaya paulit-ulit kong sinasabi, action DOLE! Action DOLE! Hindi ko naman inuutusan, ha? Hindi mo na nga kailangang utusan, eh. Action ho tayo, tama. Action na, eh. Oo, diba? So, nababalitaan na lang natin itong mga magagandang balita na ito. At dahil dyan, maraming salamat. At tayo po ay napakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 FMR Radio Regional Stations at sa bayang napapanood po nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available din po tayo sa free-to-air digital TV sa channel 31 PRTV Prime Media. Napapanood din po tayo sa buong mundo lang naman sa pamamagitan ng The Filipino Channel o TFC at sa iWant. Maaari kayong mag-comment sa ating live stream sa Facebook at YouTube pages ng Department of Labor and Employment, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pwede po kayong tumawag sa 892-44101, local 5671, 5672, 5673 at magpadala ng inyong mga mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. Babasahin at sasagutin po natin ang mga yan mamaya, partner. Correct. Kaya bilisan ninyo. Maaga pa lang habang nagkakape kayo dyan, isipin nyo na yung katanungan ninyo. Andi dito po si Asek Leng, sasagutin niya. Ako makikisaw-saw lang ako sa sagot at magsusundot lang ako. Pero ang importante po ay ang inyong mga katanungan para wala po tayo yung, ay teka muna, tanungin ko na lang ang kumare ko. Ay, wag po ganun. Hindi po opisyal yun. Ang opisyal si Asek Leng. Dito na ho tayo. Dito na Oo, dito ka na sa DZMM dahil andi dito po. Umaaksyon talaga ang DOLE. Nakakagulat kasi Asek na kahit Sabado, ay mayroon talaga mga interesado sa ating programa dahil marami nga silang katanungan. Lalo na yung may mga kamag-anak na nasa lanta doon sa Cebu, Mandaue, yung mga ganyan. Siyempre, naalala rin nila paano yung stability ng kanilang mga trabaho ngayon. Diba? Salamat po sa mga nanonood sa atin kahit Sabado po. Ating susubukan na sagutin ang inyong mga katanungan. Lagyan nyo ng asukal yung inyong kape habang tayo ay kukuha ng mga report mula sa labas ng ating istasyon. Sino ba ito? Ilang residenteng lumikas sa evacuation center sa Cebu. Nagkakasakit na. Naku po, narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Mandaue City, Cebu. Sino ba ito? Hatid ni Radio Patrol. Nandun pala si Christian Yosores. Christian! Good morning, Doris. Nakatama ka, Doris. Nagkakasakit na yung ilang residenteng lumikas sa evacuation center doon sa pinuntahan ko sa Barangay Tingo, Mandaue City, Cebu. Kabilang na riyan yung 5 taong gulang na lalaking anak ng residenteng si Irene Aricayos na tinamaan ng lagnat kahapon.
Ngayon din yung kanyang 8 taong gulang na babaeng pamangkin na nilalaglat ngayon at hindi makabangon mula sa pagpapahinga. Pinainom na lang anya ng gamot yung mga bata para bumuti yung kanilang pakiramdam, pero aminado siyang hindi pa napapakonsulta sa doktor yung mga bata dahil sa hirap ng sitwasyon ngayon. Ngayon din na wala pang natatanggap ng medikal mula sa Barangay Health Center at sa LGU. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Isang anak ko may lagnat, tapos yung asawa ko hindi nakapagtrabaho kasi hindi naman pwede magpunta siya sa trabaho kasi inaasikaso pa namin saan kami tumira. Hirap, hindi ka masyadong makapahinga. Gusto mong magpahinga, hindi pwede kasi may iniisip ka marami. Ayon kay Irene, inaanod ng baha yung kanilang buong bahay na malapit sa Butuanon River at tanging mga mahalagang dokumento lamang yung kanilang naisalba. Mula noong Lunes, puro pack meals pa lang ana yung nakarating na tulong sa kanila mula sa mga pribadong nagdo-donate, gayon din yung family food pack ng DSWD. Hiniling din nila na sana ay makatanggap sila ng financial assistance para makabangon at makapagsimula muli dahil wala na anyo silang babalikang bahay. Ayon sa mga pulis na nagbabantay sa evacuation center, halos 70 pamilya o 350 individuals ang nanunuluyan sa naturang evacuation center. Bukod sa pagkain, mga damit at sleeping kits, hiling din ng mga residente yung malinis na inuming tubig para sa lahat. Sa ngayon, Doris, andito na ako sa bahagi ng Cebu City kung saan ilan pa rin sa mga lugar dito ang balot ng putik. Nagpapatuloy yung cleaning operations at bukas naman yung mga kalsada. Yun nga lang, balot ng putik kayo, ilang mga sasakyan dito ay dahan-dahan sa pagdaan sa mga sasakyan, lalo na sa mga bahagi ng tulay. At yan, ang balitang kumpirmado. Yes, Doris. Mabilisan lang. Yung clearing operations, ang top of the situation dyan ay ang DPWH, tama? Yes, Doris. O, nakikita mo naman yung mga heavy equipment nila na gumagana. Ay, yung ano ba yung parang water cannon para maalis, mawasiwas yung mga putik, yung nagkakapalang putik? Tama ka dyan, Doris. May mga nakita na rin ako mga backhoe, yung naghahakot ng mga basura na bumara doon sa mga ilog at iba pa mga heavy equipment na noong mga nakarang araw pa nakapwesto dito sa mga kalsada ng Cebu para linisin at hakutin yung mga patong-patong na basura na hindi pa nila lilinis sa mga nakalipas na araw. Ayun, ay mabuti naman sana tuloy-tuloy na yan, Cristiano, nang sa ganun ay makapag-umpisa ng bumangon ang ating mga kapamilya dyan. Maraming salamat sa iyo, Christian, at mag-ingat ka dyan. Maraming salamat at yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Mandaue City, Cebu. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Partner, ayan sinasabi natin, aksyon. Lahat umaaksyon, di ba? Yes, ay tulungan po natin talaga sila kaawa-awa, kalunos-lunos ang kanilang sitwasyon ngayon. Yeah. Lalo na partner, kung meron ka mga bata o meron kang matanda, nanay ko po, hindi ko maisip, hindi ko ma-imagine paano ninyo maaalagaan yung mga yan. Hi! Talagang magkakahawaan, partner, sa mga evacuation centers. Hindi naman ganun kalakihan siguro yun. Tapos ang dami hong tao. Madami, oo, madami. Tapos ang importante ay ang pagkain at tubig. Ayan, oo. Sana yan ang mga basic necessities nila na maibigay ka agad. Yan na nga. Kung nagpunta doon ng Pangulong Marcos kahapon, maibigay yan. Kaya kapit lang po tayo mga kapamilya. Darating ang tabang. O, diba? Tama ba ako? Tulong, tabang. Okay. Samantala, narito na po ang ating mga balik-trabaho. Mga isyu sa trabaho at negosyo, balita sa sahod, benepisyo at pag-unlad ng bawat Pilipino, hatid sa inyo ng Balitrabaho! Balitrabaho! Pinangunahan po ng Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng Bureau of Working Conditions ang 2025 Labor Inspection Summit noong ika-5 at ika-6 ng Nobyembre sa Angeles, Pampanga. Dumalo sa nasabing summit ang mga stakeholders mula sa iba't ibang sektor upang talakayin kung paano mas mapapalakas ang labor inspection system sa bansa. Nagkakaroon din ng pagbabahagi ng mga best practices upang masiguro na ang labor inspection ay naaayon sa pandaigdigang
pamantayan at sa mga prinsipyo ng disenteng trabaho. Nanawagan si Secretary Bienvenido Laguesma sa mga labor inspectors na pangalagaan ang kanilang integridad at patuloy na mag-upskill o paunlarin ang kanilang kakayahan sa pagpapatupad ng batas paggawa. Ginanap din sa nasabing pagtitipon ang gabi ng parangal, kung saan kinilala naman ang natatanging papel ng mga DOLE regional offices sa pagpapatupad ng labor law compliance sa bansa. Nagkaroon naman ng paglagda sa isang stakeholders commitment upang paigtingin ang proteksyon ng mga manggagawa at mga lugar pagawaan. Ito ay kasabay ng pagiging epektibo sa Pilipinas ng International Labor Organization Convention number 81 o ang ILO Labor Inspection Convention noong ika-5 po yan noong Nobyembre. Umabot na sa 756 million pesos ang naipalabas na judgment awards kaugnay ng mga reklamo ng halos 3,000 manggagawa na natugunan at naresolba ng National Labor Relations Commission o NLRC sa ikatlong quarter ng taon. Galing ito sa mga kumpanyang napatunayang may pananagutan o inutusang bayaran ang claims ng empleyado mula Hulyo hanggang Setyembre 2025. Kabilang dito ang mga reklamo tulad ng illegal na pagkakatanggal sa trabaho, kulang na pagbabayad ng sahod at benepisyo at iba pang paglabag sa labor standards. Sinabi ni NLRC Chairperson Grace Maniquestan na patunay ang pagpapalabas ng judgment awards sa mga hakbang ng komisyon para matugunan at maresolba ang reklamo ng mga manggagawa. Pinayuhan naman ang mga stakeholders na umuiwas sa mga fixers at ambulance chasers at direktang humingi ng tulong sa NLRC kaugnay sa wastong proseso sa pagpapatupad ng monetary awards. Ayan, samantala po, pinangunahan ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma ang pagdaraos ng World Association of Public Employment Services Asia Pacific Regional Conference na idinaos noong ika-6 at ika-7 ng Nobyembre sa Pampanga. Nagtipon-tipon po sa nasabing event ang mga kinatawan ng WAPES. Tama ba ako, partner? WAPES? Yes. WAPES member countries upang pagtibayin ang ugnayan at talakayin ang mga issue para sa mas pinahusay na public employment services. Tampok sa conference ang pagbabahagi ng mga best practices at estratehiya para mapalakas ang employability ng matatandang manggagawa at paggamit ng teknolohiya para mapadali ang mga prosesong tutulong sa transition ng mga kabataan mula sa pag-aaral hanggang sa pagtatrabaho. Sa kanyang video message, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng public employment services bilang tulay na nag-uugnay sa mga manggagawa at trabaho na naaayon sa kanilang kakayahan. Tinayak din ng Pangulo na ang pamahalaan sa pamamagitan ng DOLE ay patuloy na isusulong ang kolaborasyon upang mapabilis ang job matching at school-to-work transition at mapataas ang kakayahan ng mga manggagawa sa Pilipinas at mga kalapit na bansa sa Asia. Ayan, yung mga sunod-sunod kawing-kawing na balita mula sa DOLE ay pakatandaan po natin dahil ang laki po ng epekto niyan sa atin. At yung ating, kumbaga, ay pagiging epektibo, productive. Yes. Oo, sa tulong na rin ng ating mga employer. Of course. Oo, yan. So, pero sa ngayon, kanina nabasa mo yung tungkol sa labor inspection, Yan, diba? partner, oo. Oh, kaya meron tayong guest partner. So, ikaw ang do the honors na mag-introduce. Ang ating guest ay ang namumuno ang director ng Bureau of Working Conditions. Walang iba kundi si Attorney Director Alvin Corrada. Good morning, Dr. Alvin. Good morning, Miss Doris. Good morning, Asikling. Good morning po sa inyo. Pero parang kami ba ay dapat matakot sa iyo? Hindi naman po. Hindi po dapat matakot. Although kami po ang namamahala ng labor inspection system. Pero nag-reorient na po tayo ng ating framework, ng ating labor inspection program, Miss Doris.
tayo po ngayon, although nandiyan pa rin na tinitingnan ng labor inspection program kung sinusunod ng ating mga employer ang mga batas sa paggawa natin. Tama. Pero ang ating pong innovation ngayon ay nandiyan, aktibo po yung technical assistance program para tulungan yung employer natin na mag-comply. Ino-educate ng mga inspector ano ang karapatan ng mga manggagawa. At the same time, nire-refer natin yung employer kung saan sila makaka-avail ng service para po ma-close yung kanilang mga non-compliances at mga violations. Pero partner, dapat meron tayong mga mahimay na mga katanungan para masagot ni Sir. Yes, partner. Siguro umpisahan natin ano ba ang Bureau of Working Conditions at anong kinalaman niya sa ating labor inspection. Correct. Yes, Asekling, ang ating Bureau of Working Conditions, kami po ay line bureau ng Secretary of Labor and Employment. Nabanggit ko na po kanina, pangunahin po naming function ay i-manage yung ating labor inspection program at the management level. Pero po yung direct supervision ng ating mga labor inspectors, nandoon pa rin po sa ating mga regional directors. Pero other than the management ng labor inspection program, ang Bureau of Working Conditions din po ay tuloy-tuloy yung pagre-review natin ng mga polisiya sa paggawa, including po yung occupational safety and health standards. Ayun. Kasi po nag-i-evolve yung ating world of work. So kailangan po yung ating mga labor code provisions sa 1974 pa, yung mga batas na naipasa noon pa, dapat po ina-update natin yung implementing rules and regulations po natin. Ayun, oo. Pero paano po ba ang proseso nito? Yung labor inspection, sino tinatarget mo? Tinatarget talaga. Sino talaga ang tinatarget para ma-inspection? At kung sabihin mo, itong kumpanya na to, i-inspeksyonin namin ito, may proper advisory naman sa kanila na i-inspeksyonin sila or random ito, surprise kumbaga. Opo. Ang ating inspection, Miss Doris, ay random. Wala po tayong notice. Pero meron din po tayong routine inspection na ito po ay sinasagawa natin. Pinaplano po natin yung inspection ng buong taon. Ito naman po ay nakaangkla sa strategic compliance program natin. May priorities po tayo, Miss Doris. Una po, yung profile natin ng mga hazardous workplaces, yung mga yung mga workplaces kung saan marami po yung mga nag-i-employo ng kababaihan, considering po yung kanilang inherent vulnerabilities. Yung ating pong sa tingin natin nag-i-employo ng mga batang manggagawa, yan po yung inuuna natin. And yung mga matataas po na risk na mga workplaces, yan po tinitingnan natin. And sa routine inspection po, ito po ay random na pinipili base po sa listahan at kung kailan sila i-inspection, random din po ang pagpili at pag-a-assign sa mga labor inspectors. Pero meron din pong isang modality ng inspection. Ito naman po ay complaint. So open naman po ang department na tumanggap ng mga reklamo. So, pag nakatanggap po kami ng reklamo, automatic pong pinupuntahan ng ating mga labor inspectors yung mga workplaces para i-check kung totoo yung reklamo at kung totoo, sila po ay with considering po yung due process, sila po ay pinapatawag at dapat mag-comply po sila sa mga violations na nakita. Ayun. Paano kung sabihin ng employer o ng kumpanya, ayoko magpa-inspect? Ay, hindi po pwede ganun, Miss Doris. Kasi po, yung ating Article 128 of the Labor Code, inaatasan na po. Nasa batas kasi yan, partner. Nasa batas. And ito po ay inaatasan si Secretary Laguesma, yung ating mga regional directors and labor inspectors. Sila po ay may mandato talaga na pumasok sa mga workplaces. Very powerful po yung na yun, na power na yun. Correct. Kasi sa ibang pong mga ahensya ng gobyerno, kailangan pa nila ng search warrant para makapasok. Pero ang DOLE po, basta may nagtatrabahong empleyado, may trabahong ginagawa, may karapatan po ang ating mga labor inspector na pasukin para alamin kung sumusunod yung mga employer sa kanilang mga obligasyon sa ating mga manggagawa. Ayan. May matakot na kayo. Kaya hindi naman sa matakot kung hindi. Ayusin ninyo, siguraduhin ninyo na sumusunod kayo, compliant kayo, di ba? Kasi yes, partner. There Alvin, pagdating nyo sa mga establishments, ano ba ang tinitingnan nyo? Ano ba ang ating ini-inspect? Yan. Yes. Ang una nating ginagawa pag pumunta tayo sa establishment, kasi ang ating inspection po kasi ay may representation component. Ayan. Hindi po ito one-sided ang ating inspection. Ayan, Pag pumasok po yung ating labor inspector, hahanapin po sino ang pwedeng
authorized representative ng mga workers. Okay. At hanapin din po yung authorized representative ng ating mga employers. Hindi po ito na DOLE lang ang nag-i-inspect. Ka-partner po natin yung workers and employers in determining kung compliant o non-compliant ba sila sa batas. Doon sa tanong mo, Asikling, kung anong tinitingnan natin, nandiyan po yung labor standards. Yan, Tumatanggap ba sila ng mga applicable na sahod? Yan. Tumatanggap okay. kung sila ay nag-overtime, nakakatanggap pa sila ng overtime Nakakasingil pay. ba? Yung ganon. Opo. Nababayaran. Nababayaran ba? Oo. Kung nag-render sila ng trabaho ng holiday, sila po ba ay nabayaran ng holiday pay? Yes. At ngayong Pasko, malapit ng 13-month pay. Yan. Kung nabigyan ba sila ng 13-month pay bago mag-December 24? And the other side of it naman po, yung safety ng mga manggagawa, yung implementasyon po ng occupational safety and health standards. May first aider ba sila? May safety officer ba? Kasama May pala safety yan. and health committee, may safety and health pro, at napakarami pa pong requirement. Oo. Nung sa checklist po natin, nung huli ko pong tingin, 94 standards, around 94 standards po ang tinitingnan. Pero naman po itong ating inspector ay modern na rin, Asikling. Yes. Ano na po, digital na po yung ating inspector. Mga techie partner. Opo. Wow. Hindi na Wow. papel-papel dahil. Talaga? Sulat-sulat. Wala na po tayong papel. Pagpasok po nila sa workplace, once na-tick po nila, real time po magre-reflect sa Sa management system. information system Yes. ng DOLE dito po sa central office. Opo. Mabilisan. Yes po. Real time ito. Real time, ma'am. Opo. Oo. Nagbago na pala. May mga bago pala, Ase. Ay, syempre, dapat magbago rin kasabay nga ng sinasabi nating evolving labor World work. landscape. Dapat hindi tayo papahuli. Sasabayan ho dapat yan ng ating ahensya. Oo. Pero maganda, partner, ulitin ko lang na sabi ni Director Alvin na meron pong representante ang workers Oo. o kung may union ang union. Hindi lang po yan HR, hindi po dapat diretso sa HR. Oo nga, nakakatakot yun eh. At pati ang mga namumuhunan, dapat hindi lang ho HR ang ipaharap nila. Dapat Tama. magkaroon din ng tunay na representante galing sa hanay ng mga manggagawa. Oo. Kasi Yan, baka sabihin naman ng mga manggagawa, pasado na naman tayo. Niluto. Yung ganyan ba? Kaya dapat importante na lahat ay represented. Yes, yan naman po ang hinahanap at instruction bilin sa ating mga labor instructors. Ayan, oo. Pero yung tanong ko nga kanina, Director, may mga binago ang DOLE sa kanyang compliance framework at ano ang magiging impact nito sa negosyo at manggagawa? Noong 2022 po, malaki ang pinagbago ng ating compliance framework. Nakita po natin ang panahon ng pandemic, marami pong nagsara. Although lahat halos ay nagsara, pero ang pinaka-apektado yung ating mga micro-enterprises. Ay, totoo. So after po ng pandemic, ang base po sa data ng ating other government agencies, hirap na makarecover yung micro-enterprises. Kaya nagbago din po tayo ng compliance framework. Instead po na diretsong inspection sa ating micro-enterprises, tinutulungan natin sila mag-comply. Binibigyan natin sila ng information, binibigyan ng business advisory and even productivity services, binibigyan natin ng dagdag na capital hanggat kaya ng DOLE at kung makakatulong sa kanila para po umusbong, makaahon sila sa kanilang business at hopefully makapag-employ sila ng additional workers and hopefully din mag-comply na sila sa ating labor laws. So yung ating pong inspection process ngayon, nakasentro po sa small, medium, large. Ito po ay random at base po sa kanilang risk classification. So ganun po yung pagbabago natin ngayon. More on technical assistance para po lahat ay magkaroon ng compliance at hindi lang compliance, dapat sustainable yung compliance, tuloy-tuloy po. Oo. Paano, sorry Ate, tanungin ko lang Go ahead. Paano kung itago ng mga kumpanya yung sinasabi ninyo na non-compliant practices nila? Ang ating pong inspector ay trained na po ito. Marami po kami training, Miss Doris. Capacity building. Capacity building. At hindi po, mahirap na pong itago ngayon dahil may koordinasyon na po tayo sa BIR, sa SSS. So nakikita po natin yung flow ng kanilang sahod, benepisyo across governments. At kung meron pong nagtatago lang talaga, pwede naman pong magreklamo sila sa amin anonymous at ito po ina-actionan din ng Department of Labor and Employment. Pwede pala, Asik. Pati, Dear Alvin, hindi ba required
required ang ating mga namumuhunan to keep records for the past 3 years. Yeah. Kasi ganyan? oh yes, partner. Kasi yun naman ho ang babasihan yata ng ating mga labor Review. inspector. Tama ho ba? Titignan ho nila. Kasi hindi lang ho yan sa interview kung ano bang sweldo mo, magkano. Siyempre, maganda ho yung ebidensya. Evidence-based. At yun po ang titignan ng ating mga labor inspector. Tama ho ba Yeah, yun? oo, Yan. tama. Mayroon pong as obligasyon sila na dapat pagpasok ng inspector, ang minimum requirements ay 3 years po na employment record. Sa ating pong department order, naka-identify ano yung mga employment records. Hindi lang po payroll, payslip, but lahat po ng mga records ng ating mga manggagawa ay dapat ipresenta po nila. Kumbaga, partner, hindi lang yan basta-basta sabi, tama ang bayad namin dyan. More than minimum wage rate pa, nakita doon, 400 lang. Ayan, So, dapat hihinga ng resibo. Resibo. Ano ang resibo mo? Na ito ang sinasabi mo na pasweldo mo. Wala nang lusot, kumbaga. Yes, partner. Dapat may basihan yung sinasabi nila. Tama, Ayan, tama. Yun. Ay, go ahead, partner. No, go ahead. Iyan ko lang, partner, dahil nabanggit ni Director Alvin ng assistance to the micro-establishment. Ilan porsyento ba ang ating micro-establishments? Kaya Base sa data ASIC-Leng, malaki yung ating micro-enterprises. 90% ng ating establishment ay micro-enterprises. Wow! Pag ibig sabihin po ng micro, ito po yung mga establishmento na nag-employ ng 1 to 9 workers. So ito po yung mga community-based, family-run businesses. And karamihan po sa kanila ay nagbo-border between formal enterprises and informal enterprises. So kailangan po talaga ng tulong. Dahil maliit yung kanilang negosyo, most probably, may kahirapan din sila sa pag-comply ng standard dahil kulang sila sa perang papatraining, kulang sila ng competency gumawa ng mga programa. Kaya po ito yung intervention natin. Tulungan sila para makapag-comply ng mga requirements. Kumbaga, partner, kaya assistance ho ang ating tulong sa kanila. Hindi na ho yung pamumulis, tama ba? Hindi natin pinupulis. Tinutulungan natin sila. In fact, ang encouragement nga ng ating mahal na kalihim is a culture of voluntary compliance. Ayun. Hindi ho dapat walang takutan. Wala akong matakutan na, hindi na mumulis. Pero tumutulong. Tama, ganun ang ating approach ngayon, Director Alvin. Mas maganda kaya nga yun ang kasagutan doon sa unang tanong ko sa iyo na kami ba'y dapat matakot sa iyo, hindi ba? So meron pa tulong partner ang na iba na. So kasi nga parang negative masyado kapag pumasok ka doon na talagang pulis-pulis ang dating mo. Ay nako, ay teka lang. Kanina pinakita mo sa akin ang t-shirt na mayroon kayong summit. Ano nangyari papakita, dyan? Yan. Labor Inspection Summit 2025. Nung isang araw lang to, partner. Pero, sasabihin ko lang, nalaban na to. Very nalaban good. na to, partner. Sinuot ko lang ulit. Amoy naman na may pampabango yan. Yan. Director, ano yung naging summit ninyo? Anong naging resulta? Ayan, Director Alvin. Miss Doris ASIC-Leng, ang ating summit po ay celebration po actually ito ng ating pag-enter into force ng Philippine government sa Pilipinas ng ILO Convention 81 or Labor Inspection Convention. So, ang kahalagahan po nito ay finally po, nagkaroon tayo ng commitment at the international level na lahat ng ating batas tungkol sa inspeksyon, pagpapatupad ng inspeksyon, pagpuprotekta ng ating mga manggagawa ay dapat naka-align sa international standards. So medyo mataas-taas na po yung standards natin ngayon. Oo. Pero ibig mo ba sabihin, dati ay medyo mababa tayo, kulela tayo? O humahabol lang tayo sa standards? Hindi naman ASIC-Leng, hindi naman Miss Doris. At in fact tayo po, nung nagkaroon ng gap analysis bago po tayo nag-ratify ng convention, halos pantay na po tayo sa standards. May mga aspeto po sa standards na mas mataas na tayo, pero may konting kakulangan pa in terms of resources. Pero pilit naman natin tinutugunan in collaboration po ng private sector, other non-government agencies. So ganun po. Ang kahalagan lang po nito ay sinasabi lang natin na hindi na tayo pwedeng bumalik sa mas mababang standards. Correct. With the ratification, entry into force ng ILO Convention 81, tuloy-tuloy tayo to go beyond yung normal natin na inspection process, compliance, to implement more strategies para po magkaroon ng culture of compliance na sinasabi po ni ASIC-Leng kanina. Kumbaga, lumilevel up naman tayo. Yes, partner. Actually, gaya ng nasabi ni Director Alvin,
kung hindi pantay, baka mas mataas pa ang ating mga standards dito sa ating bansa. Pero dahil po tayo ay member state ng International Labor Organization, kung saan nanggaling po yung sinasabing ILO Convention 81, tayo po ay may duty rin as a member to ratify, kung gugustuhin natin, to ratify the conventions. And kapag na-ratified, we have the duty na to comply. Ayan, oo. Pero ibig sabihin yan, we are compliant naman ho. Ayan, oo. Pero ano ang, kumaga, ang epekto or implikasyon nito sa productivity naman ng ating mga manggagawa? Malaki po ang epekto nito, Miss Doris, kasi sinasabi natin na with the strengthened implementation ng labor inspection, nagkakaroon na po ng strengthened labor rights protection. In connection to the productivity concept, kung tayo po ay protektado, na ibibigay yung benepisyo sa mga manggagawa, masaya tayo sa trabaho natin, mas produktibo tayo sa ating mga trabaho, and ito po ay magre-resulta din sa more profitable business operation po natin. Parang cycle yan, partner. Kung mas productive naman, may maibibigay sa ating mga manggagawa. Parang umiikot, pataas, productive both manggagawa at namumuhunan. Pagka natuwa ang employer, meron naman mga incentive. Gawa ka ulit ng tama, gawa ka na maganda. Parang yun yung idea ko, maibalik sa manggagawa yung konting share dun sa profits para tataas ulit ang productivity. Magandang cycle ho yan. Pero bakit meron ako nakikita dito, meron nagbubulong sa akin na meron daw technical and advisory visit? Ano po ba yung mga yun? Gaano ka-iba itong mekanismo na ito doon sa regular na inspection? Opo, ito po yung nabanggit ko kanina na tailor-fitted po ito na programa sa mga micro-enterprises. So, ang unang pasok po natin, binibisita po natin, parang ang target po namin ay around 900 micro-enterprises po ang dapat mabisita namin from 2023 to 2028. So ito pong nabisita namin for as of June 2025 ay around 500,000 na po, at ito ay binibigyan natin ng advice, information kung ano yung applicable labor standards, occupational safety and health standards, at paano mag-comply dito. And yung other po na service na binibigay natin ay yung pong productivity services po, paano maging produktibo, paano maiwasan yung aksidente, at kung kulang po sila ng mga training programs, nagbibigay po tayo ng libreng training din po sa kanila para at the end of the day, itong mga micro-enterprises po natin ay maging compliant po. Yun po yung target natin. Tinutulungan natin sila para maging compliant talaga. Ito rin kasi, partner, yung mga micro-establishments. Ito yung mga maliliit. Paminsan kulang sa financial resources. Correct. Or paminsan hindi nga rin alam kung paano ba dapat mag-operate na negosyo, ano ba ang mga requirements sa gobyerno, ano requirements tulad ng mga pasahod, mga ganyan. Kaya po minabuti ng ating enhanced or bagong program na tulungan. Imbes na pulisin, tulungan ho natin na ano ba ang maaring, ano ba dapat ang gawin nila. And meron po yung proseso, 3 months, no, ang bibigay sa kanila na tulong para makapag-comply sa dapat nilang, sa pagsunod sa labor law standards. Ngayon po, after that, syempre, maganda, maiiwan natin sila na alam na kung ano ba ang dapat gawin. Correct. Si Secretary Benny Laguesma, baka nagsimula niyan? Opo. Ito po ay bagong programa ni Secretary Laguesma. Nung siya po ay pumasok noong 2022, ito po yung unang instruction niya sa amin para po noong 2023, nagkaroon po tayo ng department order para ma-implementa po ito. Sa isang taon po natin itong ginawa ng model. Ayun, di mabuti. Ito lang, meron lang bang paalala siyempre, ito na, nangangamoy Pasko na. Merry Christmas, Happy New Year. Siyempre, kaakibat niyan ay ang 13th month pay. Laging ang daming question kapag nagkakakwentahan na tayo ng 13th month pay. Ano po ba ang aasahan natin ngayong Pasko na to? Lahat po natin ng mga employer ay may batas po tayo na dapat po lahat ng ating mga empleyado ay makakatanggap ng 13-month pay. Pero minsan tinatanong Miss Doris Asikling, magkano ang 13-month pay? Yun nga. Tinatanong madalas yon. Hindi po eksaktong
hindi sa lahat ng instances ay eksaktong 1-month pay. Kasi po binabawas din dito. Ang ideal po ay 1-month pay. Okay. Pero kung kayo po ay may mga absent din, may mga leave without pay, so yung cumulative po ninyo na natanggap na sahod sa buong taon, divided by 12, yan po ang matatanggap ninyo. Kung kayo po ay walang absent, walang leave without pay, ito po ay equivalent sa 1-month pay, pero mas mababa kung kayo po ay may mga absent din. Tinatax ba yan? Opo, May tax. ito po ating 13-month pay base po sa ating BIR regulation. Ito po ay supplemented na ating train law. Meron pong 90,000 na cap. Threshold. Okay, Kung 90,000 po, wala po tayong tax. But beyond 90,000, yung amount po na iyon, yun po yung subject sa income tax naman. Kumbaga, pag malaki naman ng kita, dapat magbayad. Bayad. Pero yung mga mas mababa, mga minimum wage, pasok ko yan dun sa threshold, dapat hindi humatax. Buti na lang mababa ang sweldo ko para hindi ako taksa lang mataas. Pero paano po yun? Bago lang ako empleyado. Disyembre na, magkano matatanggap ko? Paano kwentahan? Opo, ang ating requirement sa 13-month pay, dapat po at least 1 month po kayong nakapagtrabaho. So, proportionate po ang ating matatanggap na 13-month pay. Ayun. Depende po kung naka-render na kayo ng 1 month and then i-proportion lang po to the total number of work days in a year. Ayun. Opo. Asek, ito na, pumapasok na mga katanungan. Ayan na. Ay, sorry, wala pala akong mic. Pumapasok na, Asek, ang mga katanungan. Yes, unahin ko na itong galing kay Crispina Villarreal, partner. Tanong ko lang po kung ano po ang laban ko kapag ang kumpanya na pinagtatrabahuan ko ay 3 days off sa isang week at hindi po binabayaran ng overtime at 12 hours ang duty. Hala. Si Alvin, yes. Medyo mahirap-hirap itong kalagayan ng ating viewer. Ito po ay hindi natin pinapayagan. Ito po ay violation ng ating labor standard. So, Carmina ba yung pangalan? Lumapit lang. Crispina. Opo, kayo lang po ay lumapit sa aming Dole Regional Office, Provincial Office. Kung nasa NCR po kayo, marami po kami opisina sa iba-ibang city. Lumapit lang po kayo para po mabisita namin at maasikaso po yung inyong concern. Ayun, okay. Mula naman kay John, Asek, ikaw. Mula kay John sa aming pong company, sa trucking, wala pong benepisyo ang mga truck driver at helper. Hala. Wala rin po natatanggap na 13th month pay o bonus. Bagkus, may binabawasan pa. Hala. Sa sahod namin per trip na para daw po itong savings. Tama po ba ang ganitong patakran? Mag-forest na kami sa company. Itong savings asset, dapat voluntary ito. Hindi ito pwedeng kaltasan ka lang to puwersa may savings. Dapat po may consent kayo. Nabanggit po dito na tracking. Meron din po kasi sa tracking company na unique na situation. Yung po yung without and with supervision. So may distinction po yun. Yung katanungan po niya ay general. Mas maganda po sana na ma-interview pa natin siya para po makapag-responde tayo doon sa entitlement ng 13-month pay. Kasi yung ating labor standards, Miss Doris, may mga exclusion din sa field personnel without supervision. Lalo po yung mga benepisyo na nakaangkla sa oras ng trabaho. Okay. Yung 13th month at saka bonus, magkaiba? Magkaiba, Miss Doris. Asikling, magkaiba yung ating 13-month. Ang 13-month pay po ay dapat ibigay mandatory on or before December 24. Okay. Yung bonus naman po, ito ay nakadepende sa company policy, collective bargaining agreement, or generosity po ng ating mga employer. Taxable din. Taxable din po. Lalo na po yung bonus, taxable po siya. Nako, nangangamoy bonus yata sa Dole. Hindi naman. Nagjo-joke lang ako. Pero lahat tayo yan ang gusto natin. Lalo pa, napakahirap ng kabuhayan ngayon. Kaya kailangan magsipag-sipag. Yes, partner. Oo, maganda ang ating performance. Meron naman tayong komento mula sa YouTube, mula kay Ruru Sekera. Good day po. Totoo ba na tapat po ang Dole sa kanilang mandato? Sandali lang po nila natapos yung kaso ko na inihain sa kumpanyang inireklamo ko. Thank you po and God bless you. Ayan. Wow. Thankful siya. NLRC ito. Sa Dole po, mabilis po yung aming mga pagre-resolba ng kaso ASIC. Dole, oo. Ito po ay, while ang ating ay 90 days, less than that, Miss Doris, dapat
bago po lumampas yung taon ngayong 2025, ang mandato po ni Secretary Laguesma, wala dapat maiwan na kaso sa 2025. Lahat po dapat mairesolba. Yun, mabuti hindi yung maghihintay ka lang forever. Yes, partner. Diba? Meron na, natanong mo kung NLRC ito. Meron kasi mga cases nasa jurisdiction ng NLRC. Meron rin po sa Dole mismo. Pero sabay yan na bibilisan na nila. Syempre. Parehas ang Dole, regional offices, BWC, pati ang NLRC, mabilis naman ho. Baka yung ilan lang ho kailangan aralin, baka mas komplika. Depende ho yan. Pero mabilis ho. Yan ho, ang direktiba naman ng Secretary Benny is not just for the BWC or the regional offices, pati naman sa NLRC. Ayun. Alam mo, ito na naman tayo, dumating na naman tayo sa punto ng ating programa na tayo ay nauubusan na ng oras. Patapos na pala, partner. May tanong pa sana ako eh. Sige, go. Hindi, ihabon mo. Hindi, ano ho ba ang mga takeaways? Balikan ko po itong aking t-shirt yung labor inspections. Ano ho ba ang mga takeaways? Ano ba mga magandang nagawa doon? At meron ba mga recognition na ginawa dyan sa ating Labor Inspection Summit? Nung Labor Inspection Summit, binigyan po natin ng award yung mga regional office na maganda po yung performance sa inspection system. Pero kung takeaways, ASEC lang yung tatanungin, I think ang pinakamahalaga dito, yung stakeholders commitment, Ms. Doris. Nagpunta po yung ating employers and workers representative, nagpunta po yung ating government representative, pinangunahan po ng Department of Health, nagpunta po sila para po i-commit yung kanilang mga organisasyon, sarili, na ang labor inspection program ay hindi lang pagbisita at alamin ang ating mga compliance or non-compliance. Meron po tayong shared responsibility ng employer and employer at sila din ay dapat may contribution sa compliance. Sa employer, may commitment sila na on their own, siguraduhin nila na sa hanay po nila compliant, yung mga labor organizations na puta natin ay tuloy-tuloy yung advokasya nila on labor protection. At across governments, may commitment tayo na i-harmonize natin yung ating mga batas, polisiya. Kaya talagang tulong-tulong ho tayong lahat, partner. At saka sabi mo nga, ASEC, di ba, tutulungan, hindi ipupulis. Yes. Importante yun. Ay nako, kailangan meron part 2, part 3, part 4. Ito ang haba ng ating diskusyon. Pero maraming salamat po, Attorney Alvin Curada, Director 4 ng Bureau of Working Conditions ng Dole. At dyan po, sa kasamang palag, dyan na po nagtatapos ang ating programa eh. Itong sinasabi nating Action Dole sa DZMM, mga balita, aksyon at serbisyo para sa bawat Pilipino. Bali, meron pa naman next week, partner. Sa inyong iba pang mga katanungan, tumawag po sa Dole Hotline sa 1349 o mag-message sa hotline 1349 at dole.gov.ph or Dole Facebook Messenger. Iniimbitahan din namin kayo na i-follow ang aming social media accounts na makikita sa inyo mga screen para lagi po kayo mag-updated sa mga programa ng Dole. Tuloy-tuloy lang po ang ating pagtutulungan para sa isang matapat at maunlad na bagong Pilipinas. Maraming salamat sa lahat ng tumutok at nakisama sa atin ngayong umaga. Ayan, yung mga hindi namin nabasa, wag naman kayong sumimangot. Sabado, ubusin nyo na yung kape ninyo at tayo ay magbababay na. Siyempre, pag tayo nagbabay, maganda ang ating mga pakiramdam dahil meron tayong natutunan. Yes. Yan. At yan po ang ating programa, mga kapamilya at kaserbisyo. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. Kita-kita po tayo sa susunod na Sabado. Sa Dole, mabilis at tapat na serbisyo ang maasahan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po. Maraming salamat. ASEC, miss you. We'll see you again next week. See you next week. Director, maraming salamat. Thank you, Director Alvin. Si Doris Bigornia at si ASEC Leng Serrano, katuwang ng mga namumuhunan at manggagawang Pilipino sa Aksyon Dole sa DZMM. Sama-samang i-celebrate ang ating mga winning moment kasama si Winnie Cordero sa 28th KBP Golden Dove Awards Best Magazine Program, Win Today!